Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang. Spiritus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin ngayon at kung Narito ang alipin ng Panginoon. maganap nawa sa wika. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin ngayon at kung At ang salita ay nagkatawang tao. at nakipagpul sa Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ngayon at kung Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos. ang kami maging dapat. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesukristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesukristong aming Panginoon, Amen. luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa na ngayon, magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon at ipong pura paroko, Reverend Father Douglas D. Baduong. Ang mga anghel ay nag-aawitan, ang mga tao ay nagdiriwang sa pagsilang ng mananako na siyang tunay na anak ng Diyos. Bagamat isinilang sa sabsaban, ang mahirap at ang mga hari nagpupugay, sapagkat tunay na Diyos ang siyang magsasabog ng pag-ibig sa sangsinuko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, hinin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging dapat kumanap sa banal na pagdiri. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, tawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay ng hanggang. Amen. Noon, kaawaan mo kami. Noon kaawaan. Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, liwanagan mo ang aming kalooban sa sinag ng iyong karigtan upang matutuhan naming sambahin ang manunubos at mapakinabangan namin ang kanyang kaloob.
sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang aral na naririnig ninyo sa simula pa. Mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain, siya'y anak ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kapupuotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Niaalay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino man may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niyang masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umimig sa pamamagitan ng salita o sa wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakalimang tayo'y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talmong tugunan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ulitin po. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanya-kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Tugon po. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Pumasok lahat sa kanyang templo, na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Tugon po. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Tugon po. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo na po ang lahat. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat.
sa nanaog na liwanag. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya sa Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Betsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose." Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan, at gayon din ang mga propeta. May nagmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika't tingnan mo." Na malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagsiupo na ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. Ikalimang araw na po tayo, simula ng ikalimang araw ng bagong taon. At sa araw na ito, bilang gabay natin, pagnilayan natin ng mabuti yung ating mga magiging pagkilos o pag-uugali ngayon na nagsisimula tayo sa taong 2024. Sa kwento natin, narinig natin na yung pagtawag kay Felipe na makita niya, makilala niya si Jesus, at pagkatapos ito, kanya namang ipinakilala si Natanael. Si Natanael at si San Bartolome ay iisa. Okay po ba? San Bartolome ay isa sa 12. So, kung susundan natin, kahapon na ipakilala na sa atin yung dalawang alagad, si Andres, yung kasama pa na hindi pinangalanan, at si Simon. Ipinakilala ni Andres si Simon Pedro kay Jesus. Ngayon naman, tinawag ni Jesus si Felipe at ipinakilala naman ni Felipe si Natanael kay Jesus. Para unti-unti mabubuo yung mga alagad o 12 alagad na unang tinawag ni Jesus. Pero yung maganda po dito na mapagnilayan natin sa pagsisimula ng taon ay yung katangian na sinabi ni Jesus kay Natanael. Sabi dito, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya." Sa Ingles, ang tinawag na salita ay "there's no duplicity." So walang dalawang pagkatao, walang dalawang ipinapakita. Kung ano yung totoo, yun ang kanya pong
ipinapakita. So, pasdan ninyo, hindi nagdaraya. Maganda ito yung siguro mapagnilayan natin, no? Kasi baka lang, no, ng 2023, mahilig tayo o nasanay tayo na magtago. Hindi tayo naging totoo sa ating pong sarili, sa ating nararamdaman. Pwedeng kapag may tao, okay tayo. O kaya naman kapag may tao, hindi tayo okay. Yung ganun ba? Na nilalaro natin o ipilit natin tinatakpan yung tunay natin na nararamdaman o pagkatao. Kapag tinawag tayo ni Jesus at sinasabi natin tayo ay sumusunod kay Jesus, isang ugali ito na dapat natin pangatawanan. Tayo na madalas na nagsisimba, baka lang tayo pa mismo yung madalas na nauuwi sa pagkukunwari sa atin pong pananampalataya. Kaya ba natin panindigan ngayong 2024? Pag sinabi mong palasimba, pag sinabi mong madasalin, pag sinabi mong taong simbahan, iisang ugali lang ba ito? O kapag wala sa simbahan, iba rin tayo. Kapag kasama mo ang mga taga-simbahan, mabait ka. Pag hindi nakasama, doon ka naman sa ibang grupo at iba din ang pag-uugali. So, nasaan ba tayo? Isang po, no? Sinasabi nga yung isang linya, okay lang na maging hindi okay paminsan-minsan. Kesa naman yung hindi ka okay, tapos ipapakita mo, okay ka, lalo tuloy nasusuppress yung nararamdaman mo, lalo tuloy nasusuppress yung kung ano man yung dala-dala mo. Kung malungkot ka, malungkot ka. Kung masaya ka, di masaya ka. Kung ano man yan, no? Kasi lalong mahihirapang iproseso, mahihirapan kang tanggapin, na minsan gusto natin tanggapin tayo ng tao, pero yung sarili natin, hindi natin matanggap. Nga natin maamin kung ano yung tunay natin nararamdaman. Kung pwedeng paggalit ka, hindi sabihin mo galit ka. Para mas madali yung, yung pagkilala natin sa isa't isa. Hindi yung mauuwi tayo sa pagkukunwari, mauuwi tayo sa kaplastikan. Magiging pakitang tao na lang. Ano ba masama kung malungkot ka? Ano ba masama kung masaya ka? Ano ba masama kung may problema ka? Ano ba masama kung nasolve mo naman yung problema? O natapos na? Ngayon, anong problema nyo? Di ba, nakakalungkot minsan, kahit kayong mga mag-asawa, hindi kayo nagiging totoo sa inyong damdamin. Tapos gusto nyo maging maayos ang inyong pamumuhay. Kahit sa paglilingkod, hindi na tayo nagiging totoo. Lahat na uuwi sa pagkukunwari. Lahat na uuwi sa pakitang tao. Ano nga po, no, sa pagsisimula natin ng taon, unang biyernes ng buwan ng January o ng taon 2024, sana ito yung mas tutukan din natin. Kita nawa natin ang pagtawag ni Jesus na wala kang dapat itago kay Jesus. Wala kang dapat ding, minsan, no, hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo bago ka tawagin ni Jesus. Kasi kahit sino tayo, ano pa man tayo, anong nakalipas o nakaraan natin, kayang-kayang tanggapin yan. Amen? Magsitayan na po ang lahat. Narinig na natin ang salita ng Diyos ay pinahayag sa atin. Nakikita niya ang ating mga tapat na pagsisikap na mamuhay ng matuwid at muli nating hinihiling ang kanyang tulong. Ang ating itutugon,
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway walang takot na magpatuloy sa pangangaral sa mga tao upang magsisi sa kasalanan at manampalataya sa mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, naway higit pang maraming tao ang magpahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya naway magsikap na gawin ang kanilang tahanan bilang lugar kung saan maririnig ng mga bata na tinatawag sila ng Diyos sa kanilang pangalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway manangan sa mga walang hanggang katotohanan ng mabuting balita ni Kristo at ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Tama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa, hinihiling na ipagdasal. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Siya po na. namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Magsitayo na po. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyari. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayan niyang Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mo ang aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalusaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasal. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos sa makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan,
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo, aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami
pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakas. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin, kapayapaan. Pagsiluhod na po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Palad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Ginoon, hindi ako karapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. Katawan ni Kristo. Amen. Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko ring ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Manalangin.
Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mo ang aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapatin, maging hain sa iyo kailanman. Pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo, Amen. tapos sa ang banal na misa, tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga.